Major Rapid, bakit ang tagal? From 2021 to 2023. Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po. Nakita na natin chairperson na receive po ito. Nakita naman po natin yung mga letrato, yung torture, yung illegal detention, yung prostitution. Hindi po natin pwedeng palampasin po yan. Sabi ko nga, natutuwa kami, may rape, pero ang kulot-kulot dito dapat may makulot. Personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka. Marami kami, hindi lang ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka. Paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasagit marinig po. Why am I both falsely persecuted and prosecuted? Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Bank accounts at mga ari-arian ni Porac Mayor Jing Capil posible umanong ipa-freeze ayon sa pahayag ng Office of the Solicitor General or OSG. Accountant ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo arestado. Mayor Alice Goo patuloy pa ring tinutugis. Nabigong maihain ng Senate Sergeant-at-Arms ang arrest order kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at 6 na iba pa. Pero naaresto na ang dating accountant ng alkalde na si Nancy Gamo. Bago mag-alas 12 ng tanghali nitong Sabado, nang subukang ihain ang arrest order ng mga tauhan ng Senate Sergeant-at-Arms laban sa suspendidong si Mayor Alice Goo. Sa QJJ Farm sa Bamban Tarlac, sinugod ng grupo ng USAA at PNP ang lugar. Pero hindi nila natagpuan si Mayor Alice Goo. Bukod sa Bamban, nagpunta rin ang matauhan ng USAA sa Marilao, Bulacan at sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela. Ngunit bigo rin silang mahanap ang mga kapatid ni Mayor Goo na sina Semen Goo, Sheila Goo at Wesley Goo. Hindi rin sila pinapasok sa compound. Matatandang inilabas ang arrest order ng Senado pagkatapos hindi sumipot sa Senate hearing si Goo at ibang sangkot ng illegal na Pugo operations. Bigo ring maaresto ang authorized representative ng Pugo na si Dennis Cunanan na dating Technology and Resource Center Director General na nahatulang kaugnay sa pork barrel scam. Samantala, ayon sa abogado ni Cunanan, hindi pa nila natatanggap ang arrest order. Ang understanding ko ng arrest order is just to compel and release siya penalty. Diba? It's a way for the Senate to compel yung attendance ng mga resource persons. And since mag-undertake kami that we will attend, there's no necessity anymore na forcefully dalhin si Mr. Cunanan sa Senado. Ayun ang submission namin. Ang tanging napagsilbihan at naaresto nitong Sabado ay ang dating accountant ni Mayor Goo na si Nancy Gamo na nasa kustudiya na ngayon ng Office of Senate Sergeant-at-Arms or USAA. Ayon sa Office of the Sergeant-at-Arms ng Senado, sumailalim sa medical check-up si Gamo bago ito ikulong. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, dapat daw ay kusang sumuko na lamang si Goo at dapat din umanong respetuhin ng alkalde ang batas. Dapat mag-voluntary surrender na lang siya. I'm sure alam niya na may arrest order na siya. Respetuhin niya ang batas. Ani Senator Win Gatchalian. Sinabi naman ng legal counsel ni Goo na si Attorney Nicole Jamila na makikipagtulungan daw sila.
Maliban kay Mayor Guo, kasama sa arrest order sina Semen Guo, Wesley Guo, Sheila Guo at ang pinaniniwalang ina na si Wen Yilin. Kasama rin si Dennis Cunanan dahil sa hindi pagsipot ng mga ito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO. Samantala, mga ari-arian ni Porac Mayor Kapil, posibleng isunod na umano sa freeze order. Matapos ang freeze order ng Court of Appeal sa mga assets at bank accounts ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng isunod na ang mga ari-arian ng alkalde ng Porac, Pampanga. Ito ang sinabi ng Office of the Solicitor General or OSG sakaling sampahan ng kasong money laundering at civil forfeiture cases si Mayor Jaime Kapil. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, sa ngayon ay wala pang inihahaing kaso laban sa alkalde pero patuloy ang pagkalap ng mga ebidensya. Sina Kapil at Guo ay kabilang sa may pinatawag at iniimbestigahan ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO Hub sa nasasakupan nilang bayan. Batay sa pagdinig ng Senado, tila binibigyan umano ng lokal na pamahalaan ng Porac ng special treatment ang kumpanyang Lucky South 99 na sinalakay kamakailan at nasagip ang mahigit 100 dayuhan na ang ilan ay dinukot at biktima pa ng torture. Sa naturang PUGO Hub din sa Porac, nadiskubre ang mga umano'y uniforme ng Chinese military. Ayon naman sa pahayag ng United Filipino Against Crime and Corruption or UPACC Chairperson Pyra Lucas, this mayor is really wrong. Ginulantang niya mga Pilipino, especially mga Kapampangan sa kanyang pagiging protector niya sa PUGO. Pag-booking na, marami nang di alam. Mga ilang sulat ng PNP, hindi niya daw alam. Maliwanag na binigyan siya ng report mula 2021 at wala daw reported na krimen sa Porac. Iba talaga ang pera. Marami nang di alam pag may tapal ng pera. Lokohin mo sarili mo, pero huwag ang mga Kapampangan. Nanlalaglag ka pa ng mga department heads mo, mas malaki ang kinita mo. Look kung gaano ka kayaman ngayon. Dapat sa'yo nasa kulungan nang huwag kang pamarisan ng mga susunod na gustong maging mayor ng Porac. Second term ka pa lang, pero busog na busog ka na dahil sa PUGO. Mga nanonood ng Senate hearing, umiiling at tinatawanan ka na lang sa mga sinasabi mo. You can fool yourself, but not the Filipino people. Mukhang bigo po ang bigo yung Senate Sergeant at Arms na mahanap si Mayor Guo. Anong binalita po sa inyo, sir? Hindi pa siya nahahanap, no? Kahapon ay ang report sa akin, hindi pa rin nahahanap yung magkakapatid. Hindi pa rin mahanap si Dennis Cunanan. Ang nakita lang ay si Nancy Gamo. Ito yung accountant nila na mayroong link doon sa PUGO Hub sa Bamban. Kaya ang obviously nagtatago itong mga tao to. Nagtatago sila at hindi sila nagpapahanap. Pinuntahan kasi ng mga tracker teams yung lahat ng registered addresses ni Alice Guo at ang kanyang pamilya. Marami kasi siyang registered addresses. Meron sa Valenzuela, meron sa Tarlac, meron sa Marilao, meron sa QC. Marami siyang registered addresses, no? Lahat ito naman ay pinuntahan at binigyan ng arrest order pero walang nakikitang whopping doon. So, ibig sabihin, pwede na nating i-conclude na nagtatago si Mayor Guo. Kasi baka sabihin niya, hindi nyo na ako naabutan. Nandito ako sa bahay ko, nagpapahinga, hindi tayo nakita eh. Pag buong bansa ay alam na merong arrest order eh. Last Friday pa, binabalita na ito. Nung Sabado, inirelease yung arrest order. At pinag-usapan rin ito nung pagdinig nung Wednesday. Kaya pagdating sa impormasyon, alam ng buong bayan na mayroong arrest order. At yung formal na dokumento, Saturday, Sunday, ay pinaikot para i-receive nung kanyang mga registered addresses. Pero hindi nga siya makita at wala talagang taong nakikita, no, kung hindi yung mga helper doon. Ako nakikita ko nagtatago talaga siya. Nag-evade siya ng arrest. Pero ang tanong, Sen, andi dito pa kaya sa Pilipinas? Sa impormasyon namin, nandito pa siya. Hindi na siya makakaalis gamit yung ating mga paliparan, yung ating mga airport.
dahil mayroon ng whole departure order. Pagtapos kasing nag-rule ng contempt ang Senado, agad nilitan yung kanyang status ng whole departure order at hindi siya makakaalis ng bansa natin gamit yung mga airports natin dahil hihintuin siya ng immigration officer. Baka Sa po informasyon namin, nandito pa naman siya. Okay. Baka po nasa ospital. Di ba sabi niya ang excuse niya, she's not feeling Oo, well, okay. she's Traumatized stressed, she's siya. strong. O baka Oo. nasa ospital po, hindi ko kaya. Dapat nagpaalam siya ng gano'n, no? Pwede naman yung kanyang doktor mag-release ng medical certificate. Kung legitimate naman yung kanyang karamdaman, pwede mag-release ng medical certificate yung kanyang doktor para mabigyan tayo ng impormasyon. Ang problema, 2 days na nag-iikot yung mga tracker teams natin, walang nakikita eh. At lahat ng mga registered addresses ay pinuntahan. At nasabi ko, nasa balita to, lahat ng news agencies kinikerry ito. So, alam mo na meron kang arrest order. Kung ikaw ay merong respeto sa batas at wala ka naman tinatago, magsusurrender ka. Pero dahil nga hindi siya nagsusurrender voluntarily, ang para sa akin, ang ibig sabihin nito ay guilty siya. Ang nakikita ko mensahe dito, meron siyang nalalaman at guilty siya kaya hindi siya nagpapa-aresto. Opo. So, sa ganyan pong sitwasyon na hindi natin mahanap, nagkatago lang naman, anong susunod na mangyayari po, Sen? Tuloy-tuloy yung paghanap ng ating mga tracker teams at yung mga inorganized na mga teams, tuloy-tuloy yung kanilang paghahanap. At ang recommendation ko nga sa ating security office, expand na nila to tap yung mga other enforcement agency tulad ng Bureau of Immigration, tulad ng NBI. Ang Senado kasi gumagamit at nakikipag-collaborate o nakikipag-partner sa mga ibang enforcement agencies natin tulad ng PNP dahil ang lawak ng PNP, bawat sulok may PNP. So humingi na ngayon ng tulong sa PNP at sa iba pang enforcement agencies para lumawak yung paghahanap dito sa mga taong to. Senator, ano pa po ang kailangan natin kay Mayor Go? Bakit nga po natin siya pinatatawag? Pakipaliwanag nyo nga po. Kasi nakailang beses na rin naman siya. Ano pa yung kailangan itanong natin sa kanya pagbalik niya sa Senado? Anong impormasyon pa? Unang-una, dalawang beses hindi siya pumunta sa Senado. At ito ay pagbabaliwala ng proseso at mandato ng Senado. Para sa akin, pagwawalang respeto rin sa institusyon at kailangan pumunta siya kung siya ay naimbitahan. Pangalawa, doon naman sa kanyang sulat na ibinigay sa Senado, wala naman siyang lehitimong dahilan kung bakit hindi siya makakapunta. Nagbigay siya ng mental health problem pero wala namang doctor certificate. No? Kaya katakataka na meron kang condition pero walang doktor na mag-certify sa iyo. At pangatlo, maraming yung AMLAC report na napaka-importante dahil ito ay isa sa pinakamahalagang aspeto nitong POGO ay hindi pa ngayon pa lang nabuksan at personally ako gusto kong matanong sa kanya kung saan nanggaling yung perang pumapasok sa kanyang bank account at kung bakit hindi niya rin i-report to sa kanyang income statement at sa kanyang tax returns. Gaano kalaki yun, Senator? Gaano kalaki yun yung natuklasan ninyong pera niya? Wala akong eksaktong number ngayon pero sigurado akong bilyones yung mga pumapasok at lumalabas sa kanyang account. Grabe At hindi ko pa lang makuha ngayon yung exact number pero yun yung mga lalabas sa pagdinig sa susunod na panahon. Ibig sabihin, Senator, parang may pagkukulang din yung AMLA. Kumaga late na umaksyon, nalabas na yung pera. Hindi pa naman nagkaroon ng freeze order last Thursday yata or Friday. Naglabas ng Port of Steel ng freeze order para ma-freeze yung mga assets. Hindi lang naman sa kanya kundi yung mga iba pang mga partners niya sa POGO. So may freeze order na ngayon at naka-hold na itong mga assets at cash itong mga taong to. Pero ang nakikita
yung kasi since 2017, 18, marami ng perang pumapasok doon. Saan nanggagaling yung pera? No, dahil parang para sa akin na lumalabas parang bagong anggulo na naman to na nagiging money laundering hub tayo ng buong mundo dahil laking perang pumapasok at lumalabas at hindi natin na-detect. At yan din isang bagay rin na titignan natin, bakit tama ka Alvin, bakit hindi ka agad nakita ng mga bangko? Bakit hindi ka agad nakita ng AMLAC? So may pagkukulang ba sa ating proseso? Yun ang isang anggulo na titignan rin natin. Okay. Tama. Magkakaroon ba ng reward money, Senator, doon sa makakapagbigay ng informasyon kung saan po nagtatago itong si Mayor Go? Wala pa namang gano'n na pag-uusapan, Doris. Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung mga tracker teams na sa paghahanap. At ang aking panawagan sa kanya, mag-voluntary surrender na siya. Dahil madalas din naman sabihin na wala siyang kinalaman. Ito naman ay hindi pa korte kung hindi in aid of legislation. So, kung pupunta siya doon at sasagot ng mga tanong at mabibigyan din siya ng pagkakataon na sabihin yung kanyang panig, yung kanyang side. At ganun rin sa mga ibang tao. Lalo na kay Dennis Cunanan na 2 beses inimbitahan pero hindi nagpakita. Kaya ito yung pagkakataon sa kanila para magbigay ng kanilang panig. Parang narinig ko yung kahapon yung abogado ni Cunanan. Ano sabi? Na mukhang attend sila sa next na hearing. Okay. Kaya hindi na raw kailangan yung arrest order, Senator. Bakit pa kasi nila pinaabot ng ganyan eh? Kung nag-attend na siya ng 2 beses inimbitahan, kung nag-attend na siya, hindi na umabot sa ganito. Since nandiyan na yung arrest order, hindi na mareretract yan until magkaroon ng pagrinig pa. Ama. Tsaka lumutang yung Angulo partner. I think si Senator Sherwin din yung nagpalutang na 300,000 ang price tag para sa peking birth certificate, peking passport, peking government ID. Yung implication, Senator, di tayo ding mga Pilipino ang mukhang pera at nagpapabayad, hindi ho ba? Napakadumi. Correct. Talagang nakakabahala yun. May mga napausap akong Filipino-Chinese community na ganun nga raw yung kalakaran, lalo na dun sa mga dayuhan na gustong maging Pilipino ng shortcut. Ayaw na lang dumaan ng naturalization process. So parang ang lumalabas na presyo ay 300,000 at makakakuha ka na ng birth certificate at kaya rin lakarin yung driver's license mo at yung passport mo. Kumbaga package deal na yon. At kung makikita natin, meron nga isang lumalabas ngayon na isang municipality sa Davao del Sur na 300, sabi ng NBI, 300 peking birth certificate ang na-detect nila doon. Ibiro nyo, isang lugar na kalayo-layo, kaya mag-issue ng 300 na peking birth certificate. Yun yung So, Santa Cruz. Talagang nangyayari talaga ito. Nangyayari at dapat may pagkahan. Yun yung Santa Cruz, Sa may Davao. Sa Davao. Yun yung nabasa ko sa Davao del Sur. Sus Maria Josep, Eh di sinong korap ang nandun? Di civil registrar? Oh. Siya ang nag-i-issue eh. Civil registrar lang naman ang bubutangin may kapangyarihan na mag-issue eh. Si Mayor nga, hindi nga nag-i-issue yan. Hindi dumadaan yan sa Mayor eh. Nung Mayor ako, hindi naman dumadaan yung mga birth certificate sa akin. Civil registrar lang, pwede na siya mag-issue. Nakakahiya din, partner, At nakakatakot. Nakakatakot. Pero yun yung nahuli ng NBI. Isang dayuhan, isang Chinese, na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya. Pero Pilipino. Yung birth certificate galing Davao del Sur. Yeah, pati sa airport ata meron din kanina. May binasa kaming news item. Hindi marunong mag-Pilipino. Pero may papel. May papel siya na na nagsasabing Pilipino siya. Correct. So makikita natin na talagang rampant. Talagang nangyayari ito sa ating bansa at rampant siya at kailangan talagang mahintuto. Kung hindi, tuloy-tuloy lang itong mangyayari at marami pa tayong alis go na makikita. Tingin ko maraming alis go na nandyan lang, hindi lang natin nakikita. Sige po, pangwakas po natin, ano ang panawagan, yung personal yung panawagan kay Mayor Go. Dahil after nyo, kakausapin namin yung lawyer niya, Senator Winnie. Go ahead. Sa akin, Alvin, Doris,
alam na ng buong bansa na mayroong arrest order at dapat respetuhin niya ang batas, ang proseso at mandato ng Senado at pwede naman siya mag-voluntarily surrender sa mga otoridad at ito ay magbibigay rin sa kanya ng pagkakataon na ilabas niya ulit yung kanyang panig at masabi niya yung kanyang nalalaman. At ang importante dito, rinirespeto natin ang batas. Lalo na siya, bilang dating elected official, dapat respetuhin yung pagpapatupad ng batas. Okay, thank you, Senator. Mayor Kapil, isang tanong lamang po mula sa chair bago ko i-turn over yung floor kina Sen. Sherwin sa kanila ring mga tanong. Ang sabi nyo po ay wala po kayong alam sa mga illegal na gawain sa Pogo, sa Porac. Let me flash this letter po, Mayor. Ito po, as early as 2021, na i-report na po sa inyo no less than by the provincial director or provincial chief ng CIDG Pampanga na may serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. So, fina-flash ko po itong sulat ni Provincial Chief Arvin Hosmilio. So, Mayor, it's either, for lack of a better word, ignorant po kayo dito or complicit kayo dito. Dito na lang muna po ako and I'll turn over the floor now to Sen. Sherwin. Unless meron po kayong gustong i-comment dito sa sulat na ito, Mayor, at yung impression po ng chair dito. Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Hosmilio. Pasensya na po, talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di maaaring di po namin na-actionan yan. So, ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor, yung sulat. Actually, nakikita at nakakausap ko rin naman si Sir Rosmilio. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung magkita kami na merong ganun pong pangyayari, Your Honor. Salamat po, Mayor. Actually, hindi lang ito usap, formal letter po. So, very regrettable po na sinasabi niyong hindi niyo po ito natanggap, bagamat nga may received stamp po ng Office of the Mayor. Yes, ma'am. Your Honor, if I may read po, ang report, comprehensive report po ito ng PNP Porac, Pampanga Pogo timeline po, para mabasa ko lang po. Kahaba po yan, Mayor. 2 page lang po, ano lang naman. Medyo mahaba, 2 page. Kung maaari po i-submit sa komite at siguro sabihin nyo na lang po sa atin ngayon, at least yung highlights lamang po. In 3 minutes, so ano na po ito? Sige po, Your Mayor. Honor. Apo. Date, May 8, 2023. PAGCOR Vice President Brigadier General Raul Villanueva, retired, received reports regarding alleged illegal activities inside Tide Court of Lucky South 99. But as per the PNP, there were no illegal activities happening. August 25, 2023, joint inspection conducted by Porac LGU with POP and BOP. We will submit po yung supplementary pictures Salamat na po. pinapasok po sila, pero wala po silang nakitang any criminal acts po. Pinapasok hanggang sa security office lamang. Hindi po. Recently lang po namin na nakita yung report nila na pinapasok personal nung 2023 po ito, Your Honor. Kaya we will supplement this para Salamat po. makita po natin. Then September 28, 2023,
based on reports that there was an alleged missing Thai national, the PORAC BPLO, PNP, CIDG, and ATCU conducted an inspection at Thai court. It was then found out that the said Thai national went home to Thailand on July 2023. October 25, 2023, PNP PORAC coordinated with BPLO regarding the validation of papers of Lucky South 99, to which PORAC BPLO cooperated. November 16, 2023, a certain intelligence officer conducted an inspection of Lucky South 99 to verify if the company continued to operate despite the expiry of their permit on 27 of October 2023. December 28, 2023, another inspection has been conducted by an investigator of PNP to verify if whether Lucky South 99 was still operating after the expiration date of the license. January 19, 2024, an intelligence officer continued to conduct an inspection and verification of Lucky South 99 to ensure that no illegal activities are taking place. March 20, 2024, PNP received reports that illegal pogo was allegedly monitored inside Lucky South 99. Allegedly, most workers are Chinese nationals and Filipino workers. Allegedly, pogos are used to venue for human trafficking, kidnapping, cybercrime, and even prostitution. March 21, 2024, PORAC Station conducted coordination and validation with different agencies, local government, BPLO, PAGCOR, and intensified intelligence monitoring. Upon coordination, management of Lucky South 99 informed the station that their license to operate was still in the process of validation of PAGCOR. Same day, they coordinated with BPLO. March 24, 2024, PNP wrote to PORAC LGU regarding the request for assistance for a JIT. Yun nga po, kaya nakapag JIT po kami nung May 3 at doon na po kami hindi pinapasok, Your Honor. Salamat po, Mayor. Quickly lang, General Villanueva, binanggit din sa timeline yung pangalan ninyo. May comment ba kayo doon sa timeline na pinresent ni Mayor Kapil? First page. Yun lamang sa simula. Madam Chair, I'll check my record po. Parang wala naman akong na-receive nun, ma'am. Kasi may compilation naman ako ng reports na dala ko ngayon. So, I'll check ulit, ma'am. Thank you. Salamat, General. And lastly for now, nabanggit din po, pinersend ko yung sulat ninyo, Provincial Chief Hosmilio, at binanggit din po ni kayo ni Mayor. May comment po ba kayo sa nangyari o di nangyari pagkatapos nyong isulat itong mga seryosong issue kay Mayor? Good afternoon, Madam Chair, and to the honorable members of this committee. Tingnan po. I remember, Madam Chair, pinareceive po namin ito sa Office of the Business Permit and Licensing Office. Although hindi ko po ma-recall kung meron kaming na-receive na reply. Pero most likely, wala po, Your Honor. Salamat po, Police Major Hosmilio. And alam naman natin, tayong nagtatrabaho sa gobyerno, kapag nagsusulatan tayo, at kahit kababayan natin nagsusulat sa atin, within 15 days, dapat nagre-reply po tayo. At lalo na pag ganitong kaseryoso po yung subject matter. Anyway, salamat po, Police Major Hosmilio. So, Sen. Sherwin, I'd like to turn over the floor to you. Salamat po. Thank you, Madam Chair. I'll pursue your the line of questioning that you left off. Specifically po yung letter
PNP. I'm trying to kung pwede ma-flash lang natin. Mahalaga po itong letter na ito dahil yung kaninang letter. Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron nang na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drugs, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. No? Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-grade this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So, ganong kahaba pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Hosmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya, as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala pong Aramis. With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Sherwin. Meron tayong procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? Base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to the best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to di ba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process pa receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs, no? So from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Palagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact doon sa victim. Nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU,
since the offense involved ay estafa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung po mga biktima ay mga foreign nationals living abroad, and at that time ay pandemic po, yung travel restriction, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo. No, Your Honor, yung pong CSR representative ng na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walking informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya? O kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na ship yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action pa ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, na natabunan na po. Hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Kapil, bakit ang tagal from 2021 to 2023? Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Opo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Opo. Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ifa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ifa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama and Sen. Sherwin. Thank you. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, nung 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang meron nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na
continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Apo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Apo, para po for the Just give me- information, sige, para, apo, as a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the insumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Mayari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Rebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, which has territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo? Ang totoo po, kahapon lang namin na Lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin yan mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento ho sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. kayo Allow, po or allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yun lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Nakita po namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation,
Isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque. Ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building, pakita lang na. 46 buildings, pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permit. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ayun ho yan, kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito. Let's nasaan yung tax yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi ko nga po, general supervision. We only supervise our technical person. Kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. alimbawa po, Kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon,
hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho ni Man, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho ni Man, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Nakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw, parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi i-inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na yun namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin, kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. anyways, yun po yung base sa mga records at base Marami pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit, pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas ho yan doon. We can supplement the report of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor. Kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng PNP. Meron ho kayo kung intelligence kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP. And it shows naman po kahit kahapon lang na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka, pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin mawala yung ibang ano. Sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please, magandang hapon po. Sakali lamang po, ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor. Please.
if I may start po. Kung maaari niyo pong iksian po ng konti, Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po, Chairwoman Senator Luisa Ontiveros, Chairman Senator Win Gatchalian. Ako po ulit si Virgin Capil ng bayan ng Porac. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipinupukol sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang turuan na ako. Bago pa man ang unang 26-2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendihin ng DILG. Tumahimik lang po ako noon at nagpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay inibita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo at binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasakit marinig po. Why am I both falsely persecuted and prosecuted? Di po ba resource person lang ako dito in aid of legislation? At may presumption of innocence sa ating batas. Hindi pa ba wala na pong business permit ang Lucky South 99 sa amin sa Porac as far back as January 1, 2024. So wala na po silang authority to conduct business 6 months before the June 4, 2024 PAOK raid. Just to reiterate, bago pa man sumabog ang show ito, no business permit na po ang Lucky South 99 for several violations sa occupancy permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang may pakitang updated IDL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lucky South 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, hindi pa rin sila dapat mag-reverse sa Porac. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang Pogo in 2019, mag-a-approve naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po naiintindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba ng legal na Pogo bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umarap sa mo pa ang panupukol? Madam Chair, bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang mga ibang mga local executive na may Pogo rin na ni-raid para sama-sama naman po kami harap sa inyo at tumulong sa pag-drop ng mga batas in aid of legislation. I am sure they can contribute a lot too. Kasi parang nililitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman po across the Philippines. Hindi ko talaga maintindihan bakit ako lang ang napag-iinitan. Di ba na-story na ang pag-go from 298 140 plus na lamang po ang Pogo sites sa Pilipinas? Pero nasaan po yung ibang local chief executive ng mga areas holding around 250 Pogo sites na nawalan ng lisensya? Especially violation or lapses. Bakit wala po sila rito? Madam Chair, di ba tinanggal na rin ng PB 71 ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet kami po ngayon ang accountable for acts na wala naman po kami power talaga. Ini-implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaharap at nasisisi ngayon. Napaka-unfair naman po talaga ng sitwasyon ko. Yung nanay ko po, 74 years old, napaiyak talaga sa mga nangyayari. Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang Pogo lang ang sumira ng lahat. Inaproban lang naman sa legal na proseso ang business permit ng Lucky South 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. And back in 2019, walang ganitong issue talaga. Kahit sino sa Pilipinas. Hindi po na-foresaw ganito ang nangyayari. Kaya ngayon, after all that has happened, ako na rin po ang nagsasarang ng total Pogo ban. Sinusuportahan ko po ang panawagan, no? Madam Chair, Senator
Gatchalian at iba pang mga senador at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, tapat po talaga akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko pong may mga isyong pinupukol sa aking pamumuno. Ngunit nais ko pong binawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang aking inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersyang ito, ang buong all 29 barangays ng Porac ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at kawala sa aking pamumuno. Ngayon, sa kadarang ng ito, umaharap na rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na tatamarangal ang aking panlilingkod. Handa po akong makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang maipakita ang buong katotohanan at mapanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po. And Sherwin, if I may interject one question. Dakal pong salamat din, Mayor, sa inyong statement. Dahil sinabi nyo naman na sumusuporta kayo sa panawagan namin na iba na ang POGOs. Isang tanong lang sa statement nyo. So, bilang resource person po, saan po yung masasabing nagkulang kayo bilang mayor nitong nakaraan? Pardon po, Madam Chair. Pasensya na po. Since sinasabi nyo ngayon na sumusuporta na kayo sa panawagan namin iba ng POGO, saan po kayo nagkulang bilang mayor nitong nakaraan? Siguro po, talaga po, nakita ko po, naramdaman ko po ang naging epekto po sa akin, sa aking pamilya nitong POGO po. At nakikita naman natin at nababalitaan po na talagang kung may nangyayari man po na hindi maganda, katulad po ng scamming, torture, ay ako po ay talagang lumalaban. Ayaw ko po na mayroong masasaktan kahit hindi pa po mga Pilipino. Kaya nakikita ko po na may problema dito po sa POGO, kaya ako po ay naniniwala na dapat iban na ito. Totoo po ang pagsusugal, o ang kumikita po ang ating bayan, ay parang mas marami pa po ang disadvantage na naibibigay po sa atin, Madam Chair. Salamat po, Mayor. Sana lang mas maagang naging ganito po yung posisyon nyo. But anyway, salamat po sa pagsagot nyo sa aking tanong. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. As a reaction lang, Mayor, kaya kanina umaga, bago tayo nagumpisa, mga alas 10, mahaba yung oras na ginugol natin para ipatawag yung may-ari ng Lucky South 99 at yung mga may-ari ng Whirlwind Corporation. In fact, ang ating chairperson, binalikan pa niya yung mga pangalan para to be sure, no, na itong mga personalidad na ito ay mai-issuehan ng supina. At kung hindi pa rin sila pupunta, katulad po nung ibang mga personalidad, kagaya ni Go Huaping, ipapa-aresto ho sila. No? Kasi gusto ho namin, itong raid ay isang hakbang lang. Ang gusto ho namin may makasuhan at may makulong. No? Hindi natin pwedeng palampasin yung nangyari sa Porac, yung torture. Nakita naman ho natin yung mga letrato, yung torture, meron yata tayong picture, no? Papakita ho namin, may nagay ito ng PAOK. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan. Sabi ko nga, natutuwa kami, may raid, pero ang pulot dito dapat may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho to ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture next? Ito ho, nangyari ho to sa Porac. Itong mga letratong to, next, meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho to. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalhin ho namin dito yung mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong, kung hindi pati ho yung mga nasa likod ho nito.
Tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din kahit sabi ko nga po kahit ibang bayan pa ibang hindi po Pilipino yan. Gusto ko po na walang naagabyadong tao lalong-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na na-report po sa atin kaya yun po, Mr. Chair. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.